Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Nasa loob na ng kanilang kwarto ang mag-asawang Susan at June. Halos mag-aalas 10 na rin ng gabi ng mga oras na yon. Tahimik na rin ang kapaligiran. Ang munting ilaw mula sa lampshade ang nagbigay ng liwanag sa paligid. Sa tabi ng mag-asawa, mahimbing na natutulog ang kanilang sanggol. Nakayakap ang babae sa kanyang asawa. Nakangiti habang marahang hinahaplos ng lalaki ang kanyang buhok. Ang sarap ng ganito lang tayo, no? Tahimik, walang iniisip na problema. Oo nga mahal, lalo na kapag katabi natin si baby. Pakiramdam ko kumpletong-kumpleto na talaga ako. Mahal na mahal kita, June. Mahal na mahal din kita. Ngumiti si June at niyakap ng mas mahigpit ang asawa. Ilang saglit silang tahimik, ninanamnam ang init ng isa't isa. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang paglalambingan, biglang nanigas ang katawan ni Susan. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang muka ay namutla. Mahal, may tao sa bintana! Diyos ko! Napabalikwas si June at agad niyang sinundan ang direksyon ng tingin ng kanyang asawa. Patungo sa bintana, ngunit wala siyang nakita. Wala namang tao. Hindi! Nakita ko, may babae. Nakadungaw siya. Nakatitig sa atin. Babae? Muling tinapunan ng tingin ni June ang bintana. Ang kurtina ay bahagyang gumagalaw. Marahil dahil sa mahina, ngunit malamig na simoy ng hangin mula sa labas. Ngunit wala siyang makita. Walang sinuman. Wala talaga. Baka guni-guni mo lang. Hindi, June. Sigurado ako. Nakita ko talaga siya. Maputla yung mukha niya tapos yung mata niya parang walang buhay at... Napatingin si June sa kanyang asawa. Nakita nito ang takot sa kanyang mga mata. Kaya naman para mapanatag ito, tumayo siya at lumapit sa may bintana. Maingat na sinilip ang labas. Pinakiramdaman niya ang paligid. Walang ibang tunog maliban sa hangin at sa huni ng kuliglig. Maging ang mga aso ay tahimik. Tinignan niya kung nakasarado ng maigi ang bintana at pagkatapos na matiyak na ayos na, isinara niya ang kurtina. Tsaka bumalik sa kanyang asawa. Wala talagang tao. Mabuti pa magpahinga na tayo mahal. Medyo gabi na rin at baka napagod ka sa pag-aalaga kay Jero maghapon. Hindi naman ako pagod eh. Madali lang naman alagaan ang anak natin. Pero ayos na ba? Sinigurado mo na bang nakasara na ang bintana? Yung pinto? Ayos na ang lahat. Wala ka nang dapat na alalahanin, okay? Ano kaya yun? Bakit ako nakakita ng ganun? Tahan na mahal. Wala ka nang dapat na ikatakot. Baka anino lang yun ng puno o nang nahawi yung kurtina. Dahan-dahang sumiksik ang babae sa dibdib ni June. Kinalma nito ang kanyang sarili. Magpalagay na kaya tayo ng gate? Hindi naman pwede yun mahal. Makukompromise yung cafe natin kapag naglagay tayo ng gate sa harap. Alam mo naman ang mga customer, mas gusto yung ganitong setup. Yung madaling makita at mapuntahan. Pero paano naman yung privacy natin? Lalo na kapag ganitong disoras ng gabi. Tignan mo ang nangyari kanina. Baka mamaya baliw yung napadaan tapos sumilip. Wala ngang tao. Alam mo, para di ka matakot, kailangan palagi na lang nating isara ang kortina para wala kang nakikitang kung ano-ano. Yun nga eh. Ilang araw na rin akong hindi mapalagay. Parang may nakatingin sa akin palagi. Parang may nagmamanman. Baka epekto lang yan ng panganganak mo. Magpahinga ka ng mabuti para di kung ano-anong naiisip at nararamdaman mo. Baka nga. Siya nga pala mahal, ano kaya kung kumuha na tayo ng magiging yaya ni baby? Yaya? Di ba, malapit na matapos ang leave mo sa trabaho? Ano bang balak mo? Magstay ka na lang ba dito sa bahay o babalik ka pa? Oo nga no, nakalimutan ko na. Grabe ang bilis naman ng araw. Kita mo? Nakalimutan mo na nga. May inire-recommenda kasi yung kilala ko. Sabi niya mabait daw yung matanda. Tapos may kasamang anak at apo sa bahay niya. Makakatulong daw tayo kung yun ang kukunin natin. Nag-aaral daw kasi yung apo. Sigurado ka ba sa sinasabi ng kaibigan mo? Mapagkakatiwalaan ba yung matanda? Oo daw. Pero saglit lang daw yun na naging yaya ng anak nila kasi dinala ng asawa niya sa ibang bansa yung bata. Pero mabait daw at masipag. O sige,
Ipatawag mo na siya kagad at nang makausap natin. Kailangan ko rin talaga ayusin ang pagbabalik ko sa trabaho. Sige mahal, bukas na bukas, tatawagan ko yung kaibigan ko para mapapunta na dito yung yaya. Kinabukasan, maagang gumising si Susan upang maghanda para sa pagdating ng yaya na inirekomenda ng kaibigan ni June. Habang inaayos niya ang mga gamit ng kanyang anak na si Jero, si June naman ay nasa cafe nila at gumagawa ng kape para sa kanilang mag-asawa. Ilang sandali pa ay may kumatok na sa pintuan. Mahal, nandito na yung yaya. Tahimik na bumaba si Susan mula sa ikalawang palapag. Sa ibaba sa sala ay mayroong connecting door na nagduruktong sa kanilang bahay at sa cafeteria. Simple lang ang pintuang yon, gawa sa makapal na kahoy at palaging nakalak kapag gabi. Nang buksan ito ni Susan, nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa tapat ng isang nakatalikod na babae. Ang kanilang cafeteria ay medyo maluwang at may aesthetic na vibe. May mga wooden chairs at tables na handcrafted lahat ni June mismo. Sa gilid ng pader, may mga shelves na puno ng coffee beans, mugs at ilang mga minimalist decorations na nagbibigay ng maaliwalas na ambience. May isang malaking binata sa harap kung saan madalas dumungaw ang mga suki nilang customer bago pumasok. May counter na gawa sa reclaimed wood at sa likod nito ay may semi-automatic espresso machine na gamit nila sa paggawa ng kape. Habang naglalakad siya palapit sa dalawa, naamoy na niya kagad ang masarap na amoy ng brewed coffee. Ngunit bago siya tuluyang makalapit, bigla siyang napatigil nang mapatingin sa malaking bintana. Wala namang kakaiba kaya dumiretso na siya. Ah, nandito ka na pala mahal. Ito nga pala si Aling Bibeth. Magandang umaga, ma'am. Kumusta po, Aling Bibeth? Ayos naman po. Yun nga, nagpapasalamat ako at sa wakas magkakaroon na rin po ako ulit ng trabaho. Walang anuman po yun. Heto nga po pala si Jero. Bale, 1 buwan pa lang po siya. Mabait naman po siya at hindi masyadong iyakin. Siya po ang aalagaan niyo. Ang cute naman. Huwag po kayong mag-alala. Sanay ako sa bata. Dati akong yaya ng anak ng kaibigan ni Sir. Mabuti naman po at may karanasan na kayo. Kailangan po kasi namin kumuha ng yaya kasi babalik na ho ako sa trabaho ko sa mga susunod na araw. Ano po bang trabaho niyo, ma'am? Isa po akong doktor sa General Hospital dyan sa bayan. Doktor po pala kayo. Ano nga po palang masasabi niyo tungkol sa dati niyong amo? Mabait po sila, pero nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan yung mga amo ko. Kaya yung babae ay nagpunta ng ibang bansa, kasama yung anak nila, pero mababait po silang amo. Ano sa tingin mo? Mukhang okay naman siya. Pinagmasdan ni Susan si Aling Bibeth. Bukod sa may edad na, ay matapang ang dating ng matanda. Ang mga mata nito ay matalim kung tumingin at parang hindi rin marunong ngumiti. Hindi mawari ni Susan kung bakit parang may bumabalot na misteryo sa katauhan ng matanda. Nakapusod ang mahaba nitong buhok na may mga uban na rin. Nakasuot ng itim na bestida. Napansin din ng ginang na may suot itong kakaibang pulseras pero hindi na niya masyadong binigyan ng pansin. Sige po, Aling Bibeth. Susubukan po natin ng 1 linggo, ha? Salamat po sa tiwala. Pangako po, aalagaan ko si Jero na parang apo ko na rin. Salamat din po. Sige po, bumalik na lang po kayo bukas ng maaga para po makapagsimula na kayo. Yung ibang instructions po namin, bukas na lang natin pag-usapan ulit. Sige po. Pagkaalis ng matanda ay naiwan ang mag-asawa sa loob ng kanilang cafeteria. Maaga pa at wala silang customer na dumarating. Umupo si Susan habang si June naman ay kinuha ang bagong gawang kape at nagsalin sa 2 tasa. Tahimik na inabot yon ng kanyang asawa bago naupo sa tapat nito. Sandali silang hindi nagsalita dahil parehong iniisip ang matandang yaya na kalalabas lamang. Si Susan ang unang bumasag ng katahimikan. Mahal, sigurado ka ba kay Aling Bibeth? Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan natin siya para sa pag-aalaga kay Jero? Sa tingin ko, oo. Hindi naman siguro siya magtatagal na manghamuhan sa kaibigan ko kung masama siyang tao. Bakit?
Wala naman. Actually, mabait naman siya at magalang. Pero parang iba yung tingin ko eh. Yung mga mata niya parang may tinatago. At saka parang ang tapang ng dating niya. Medyo creepy siya eh. Baka sa itsura lang naman yun, mahal. Huwag mo na munang husgahan yung tao base sa itsura niya. Sa bagay, sana nga okay talaga siya. Napaisip si Susan. Gusto niyang magtiwala sa sinabi ng asawa pero hindi niya mapigilan ang kaba sa dibdib niya. Muling bumalik sa isip niya ang lumang pulseras na suot ni Aling Bibeth. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong hindi tama sa pakiramdam niya nang maalala niya yun. Sige na, doon na lang muna kayo ni Jero sa bahay at lilinisin ko lang tong cafe natin. Maya-maya lang darating na yung mga tauhan natin dito. Sige mahal, at maghahanda na rin ako ng almusal natin habang tulog pa si Jero. Pagkatapos ng 1 linggo, nagdesisyon ng mag-asawa na kunin na ngang formal na yaya si Aling Bibeth. Nakita ni Susan na mahusay nga ito at maingat mag-alaga ng sanggol. Mabait din ito at marespeto sa kanilang mag-asawa. Bukod sa pag-aalaga sa kanilang anak, nagagawa pa nitong tulungan sila sa kanilang mga trabaho sa loob ng bahay at maging sa shop. Kaya naman gumaan na rin ang loob ni Susan sa kanya at nawala ang lahat ng kanyang alalahanin. Makalipas pa ang 1 linggo ay bumalik na rin siya sa kanyang trabaho. Kumpiyansa na siyang iwan ang anak sa pangangalaga ni Aling Bibeth. Stay-in sa kanila ang matanda at sa maliit na kwarto sa ibaba ito natutulog. Binigyan din nila ito ng day off tuwing araw ng linggo. Isang gabi, umuwi si Susan na halatang pagod at puyat mula sa trabaho. Halos hindi na niya kayang idilat ang kanyang mga mata habang binubuksan ng pinto. Pagpasok niya sa bahay, naaamoy niya ang mabangong ulam mula sa kusina. Tanda na may nagluto na para sa kanila. Napangiti siya kahit papaano. Iniisip na siguradong si June o si Aling Bibeth ang nag-asikaso nito. Tahimik ang bahay. Naglakad siya papunta sa kusina at nakita niya ang asawa na nakaupo at may kung anong kinukwenta. Agad itong napatingin nang maramdaman ng kanyang presensya. Anong ginagawa mo? Nagbibilang ng sales natin. Kumain ka na ba? Nagluto si Aling Bibeth. Kumain ka muna bago ka matulog. Mukhang pagod na pagod ka. Nasaan si Aling Bibeth? Nasa kwarto na. Kanina pa sila tulog. Pagod din siguro. Maghapon niyang inalagaan si Jero. Tapos tumulong pa sa paglilinis sa shop. Ang sipag niya, no? Oo, mahal. Tuwang-tuwa nga ako eh. Sige, kain ka na. Tapos pahinga ka na ha. Sige, ikaw din ha? Hating gabi, biglang nagising si Susan. Agad niyang napansin ang isang anino na palakad-lakad sa may bintana. Isang anino na hugis babae na may mahabang buhok. Agad siyang kinilibutan nang makita yun, kaya bumangon siya at isinara ang mga kurtina. Hindi pa man siya nakakabawi sa takot, ay biglang may narinig siyang malakas na kalabog sa pinto. Parang may nagpupumilit na buksan ito. Mabilis siyang bumalik sa kama at agad na ginising ang kanyang asawa. June! June! Gumising ka! May tao sa labas! Nang magising ang kanyang mister, nakiramdam ito sa paligid. Pero wala siyang narinig na anumang ingay tulad ng sinasabi ng kanyang asawa. Wala naman ah. Ano ba kasing ingay yung narinig mo? May nagbubukas ng pinto kanina. Natatakot ako, mahal. Baka magnanakaw o kaya may masamang loob na gustong pumasok dito. Huwag ka nang matakot. Baka dahil lang yan sa pagod. Saka nandito naman ako. Mabuti pa matulog ka na ulit. Maaga pang shift mo bukas. Pero... Kalimutan mo na yun. Iyayakapin na lang kita para maging okay ka. Nakatulog si Susan, pero si June ay nanatiling gising. Hindi siya mapakali at patuloy na iniisip ang mga sinabi ng kanyang asawa. Kung totoo ba ang mga nakita nito o kung may tao nga bang kakatok sa bahay nila ng 10 oras ng gabi. Naiisip niyang marahil ay guni-guni lang ito ni Susan dahil sa pagod at stress sa ospital. Dahan-dahang bumangon si June at lumapit sa bintana. Maingat niyang inililis ang kurtina at sumilip sa labas. Tahimik ang paligid, walang kahit anong kakaiba. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Bumuntong hininga siya bago bumalik sa kama. Pilit na iwinaksi ang isiping yon.
Kinabukasan, maagang nagbukas ng kanyang cafeteria si June. Kahit wala pa ang ilan niyang tauhan, sinimulan na niyang maglinis at ihanda ang lahat para sa araw na yon. Abala siya sa pag-aayos ng mga mesa nang biglang may pumasok na customer, ang suki niyang si Lisa. Halos araw-araw nang bumibisita si Lisa sa cafeteria, bagamat iba-iba ang oras ng kanyang pagpunta. Hindi ito nakaligtas sa mata ni Aling Bebeth. Matagal na niyang napapansin ang babae at halos araw-araw na bumabalik-balik. Tinitigan niya ito ng masama. Hindi na siya nakapagpigil at lumabas siya para kausapin ang babae. "Ikaw, anong ginagawa mo rito?" Napatingin si Lisa sa kanya at bahagyang nagulat. Sandaling natahimik, tila nag-iisip ng isasagot. Nagkakape. Masarap kasi ang kape nila dito eh." Ngumiti si Aling Bebeth pero hindi siya kumbinsido. Sa loob-loob niya, mukhang hindi lang kape ang dahilan kung bakit halos araw-araw nandito ang dalaga. "Yang sugat mo, mukhang hindi na gumagaling ah." Hindi. Bagong sugat yan. Nasabit nung isang araw. Teka, ano ho bang kailangan niyo sa akin? "Huwag kang gagawa ng anumang gulo dito ha." "Grabe naman ho kayo. Anong gulo ang sinasabi niyo?" "Kilala kita. Alam ko kung ano na naman ang pinaplano mo." "Kung hindi kayo titigil dyan, sisigaw ako dito at sisiguraduhin kong hindi ka natatagal dito sa trabaho mo. Wala akong gagawing masama. Baka ikaw meron." Aling Bebeth, may problema po ba?" Wala naman sir. Sige po, balikan ko na po yung alaga ko." Umalis na si Aling Bebeth. Napangiti naman si Lisa habang inilalagay ni June ang kanyang kape sa mesa. "Pasensya ka na ha. Mukhang kinulit ka yata ni Ate Bebeth." "Kapatid mo?" Hindi. Bagong kasama namin dito sa bahay. Siya ang nag-aalaga sa anak naming si Jero. Alam mo na, busy kasi yung mami kaya kailangan ng ibang mag-aalaga. "Alam mo, kapag ako ang nagkaanak, hindi ko ipapaubaya sa kasambahay ang magiging mga anak ko. Hindi na madaling magtiwala ngayon. Yang nakuha mo, sa tingin mo mapagkakatiwalaan mo yan?" Anong ibig mong sabihin? Sorry. Hindi, wala. Baka sabihin mo nangihimasok ako at tsismosa ako eh. Hindi, ano nga kasi? Pwede mo naman sabihin sa akin. Hindi maganda yung vibes niya eh. Parang may something off sa kanya. Basta hindi ko maipaliwanag eh. Siguro ingat na lang kayo sa kanya ha at kilalanin niyo munang mabuti. Ganun ba? Mabait naman siya, maalaga at masipag. Siguro nga, meron naman talagang mga ganyan eh. Sa simula pabibo sila, pero kapag nagtagal na, basta mag-iingat na lang kayo, lalo na yung baby mo ha. Salamat sa concern mo. Hayaan mo, ako nang bahala sa kanya. Sige, salamat dito sa kape. Siya nga pala, baka gusto mo nito. Ano yan? Isang painting. Pwede to dito sa shop mo, pero mas maganda kung sa loob ng bahay. Ikaw ang may gawa nito? Maganda nga. Oo, ako ang nagpaint niyan. Isa sa pinagkakaabalahan ko minsan. Yang painting na yan, nangaakit yan ng luck at prosperity. Magkano naman to? Ano ka ba? Libre ko na lang yang ibibigay. Libre? Naku, nakakaya naman. Pinagpagura mo to eh. Babayaran ko, sabihin mo lang kung magkano. Naku, hindi na ako magkakape dito kapag hindi mo yang kinuha ng libre. Kung ganun salamat. Mukhang bagay nga dito sa shop. Thank you ulit ha. Welcome. Pero pwede bang ilagay mo na lang yan sa loob ng bahay ninyo? Sige, salamat ulit ha. Yang kape mo wag mo nang bayaran. Ang dami-dami mo nang naibibigay dito kaya libre na yan. Ayun, salamat. Hindi talaga ako magsasawang magkape dito. Bukod sa masarap ang kape, mabait pa ang may-ari. Habang iniinom ni Lisa ang kanyang kape, napatingin si June sa painting na bigay nito. Maganda ang pagkakagawa, may kakaibang dating na hindi niya maipaliwanag. Bagay nga ito sa shop, pero naisip din niyang dalhin ito sa bahay gaya ng sinabi ni Lisa.
Mabilis na lumipas ang oras. 10:00 na ng gabi nang dumating si Susan mula sa ospital. Pagod na pagod itong napaupo sa sofa. Ramdam ni June ang pagod ng asawa kaya kaagad siyang kumuha ng malamig na tubig at iniabot ito. Kinuha ito ni Susan at agad na lumagok ng tubig. Habang nagpapahinga, napansin niya ang isang painting na nakasabit sa dingding. Isang pamilyar ngunit hindi niya maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot sa kanya habang tinititigan ito. Ayos ka lang ba? Parang pagod na pagod ka ngayon ah. Medyo stress sa ospital eh. Maraming ganap. Kayo, kamusta kayo rito? Ayos lang naman. Madaming sales ngayong araw. Si Jero, Naku, kanina pa yung tulog. Nasa kwarto na silang dalawa. mahal, pwede bang bukas sunduin mo ko pag uwi? Ha? Bakit? May nangyari ba sa daan? Sa biyahe? Sa opisina nyo? Hindi ganun, mahal. Kanina kasi may napansin ako habang papasok sa taxi eh. Ano yun? Sabihin mo sa akin. Kasi nung papasok na ako sa sasakyan, may nakita akong babae. Titig na titig sa akin. Basta, ang weird. Talaga? Bakit ka naman kaya niya tinitignan? Hindi ko nga alam eh. Pero kahit nung nasa loob na ako ng taxi at dumaan kami sa harapan niya, nakatingin pa rin siya. Para bang may iniisip siya o may gusto siyang sabihin. Hindi lang yun, sinundan pa niya ng tingin ng taxi hanggang sa tuluyan na akong makalayo. Ang weird lang, para bang may kakaiba sa kanya. Baka naman nagagandahan lang sa'yo. Hindi naman ganun ang mukha ng taong may admiration eh. Tsaka alam mo kung ano yung mas weird? Nakita kong gumagalaw yung lips niya. Para siyang may sinasabi. Pero dahil nasa loob ako ng sasakyan, hindi ko marinig. Baka siraulo lang yun. Hayaan mo na. Huwag mo na masyadong isipin. Pero sige, susunduin na kita tuwing out mo sa ospital. Text na lang kita kapag malapit nang matapos ang trabaho ko ah. Walang problema, mahal ko. Teka, kumain ka na ba? Busog pa ako eh. Nagpa-dinner na kanina ron. Mahal, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? May balak na akong i-expand yung business natin. Magtatayo na ako ng ibang branch sa bayan. Kung matuloy, may chance ba na yun na lang ang aasikasuhin natin? Mag-resign ka na sa trabaho mo. Masyado ka nang napapagod eh. Masaya ako na magiging successful na yung business natin. Pero mahal, hindi ako basta-basta pwede nalang umalis sa trabaho. Maraming ginagawa sa ospital eh. Alam mo naman kung gaano ko kamahal ang trabahong ito, hindi ba? Sus, nagsenti na naman ang asawa ko. Para kasing nakukulangan na ako ng oras. Kulang na yung oras natin sa isa't isa. Ganun na ba kalaki ang pagkukulang ko? Hayaan mo, babawi ako sa inyo ni Jero. Huwag ka nang malungkot dyan. Nagpatuloy ang usapan ng mag-asawa tungkol sa binabalak na expansion ng kanilang negosyo pero bigla na lang may bumato sa kanilang bubong. Naging sunod-sunod ito, mga maliliit na batong tila sadyang hinahagis. Ano yun? Ba't walang yayon mga yun ah? 10 oras na ng gabi. Isa pang malaking bato ang bumagsak sa bubong, dahilan para mapatalon si Susan sa gulat. Mahal, ang lakas nun ah! Biglang bumukas ang pinto ng isa pang kwarto at lumabas si Aling Bibeth. Kalong ang sanggol na si Jero na iyak ng iyak. Baka sa mukha ng matandang babae ang takot habang pinakakalma ang bata. Ma'am, sir, bakit po tayo binabato? Si Jero po takot na. Yan ang aalamin ko. June, huwag kang lalabas. Hindi natin alam kung sino yung nasa labas. Hindi pwedeng hayaan na lang natin yung mga yan na gawin ang gusto nila. Tumawag ka na lang ng barangay. Hindi ka pwedeng lumabas. Mamaya bogus yan. Kapag lumabas ka, baka pasukin tayo. Please, dito ka na lang. Huwag ka nang lumabas. Ay, tama po si ma'am, sir. Hindi pa man sila nakakabawi sa tensyong dulot ng pambabato, bigla namang may kumatok sa pinto, mabigat at mabagal. Sino yan? Ngunit walang sumasagot. Agad na tumawag ng barangay si June at nagpasaklolo sa mga tanod ng barangay. Nang dumating ang mga tanod, wala naman silang mga nakitang grupo ng tao o sino man sa paligid ng kanilang bahay.
Nagpaalam na rin ng mga ito sa kanila matapos siyasatin ng buong paligid. Habang tahimik na nag-uusap sina June at Susan, biglang lumakas ang hangin sa labas. Wari mo may bumubulong. Napatingin silang lahat sa paligid, ngunit wala din naman silang nakita. Ano ba talagang nangyayari ha? Ma'am, may nararamdaman akong hindi tama. Parang may nagmamasid sa atin. Huwag kang matakot, Aling Bibeth. Biglang namatay ang ilaw. Mabilis na inaabot ni June ang flashlight. Nanginginig ang kanyang kamay habang iniilawan ang mga sulok ng bahay. Maya-maya pa ay napahinto ang lalaki nang may maramdamang isang malamig na hininga ang lumapat sa kanyang batok. Ano bang problema mo? Kung sino ka man na naglalaro ngayon, tigilan mo na kami. Hayop ka. Huwag ko lang malaman kung sino ka, talagang papatayin kita. Napahiyaw si Susan habang napasandal kay June. Agad namang tumakbo sa altar si Aling Bibeth at sinikap na sindihan ng isang kandila at saka bumulong ng panalangin. Sino ka? Anong kailangan mo? Ngunit walang sumagot. Sa halip, biglang bumagsak ang isang painting. Ano yun? Teka, ito yung painting na ibinigay sa akin kanina ng customer natin. Sir, mabuti pa ay itapon mo na yan. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa bagay na yan. Ma'am, pwede po bang sa inyo na muna si Jero? Ako na po ang bahala sa larawan. Anong gagawin mo? Kailangan sunugin ang bagay na yan. Ano? Pero sayang naman. Magtiwala ka sa akin, sir. Akin na po yan. Agad na kinuha ito ni Aling Bibeth at dinala sa may altar. Pinadilaan niya ito ng apoy sa kandila at saka binitawan sa sahig. Habang nasusunog ang painting, patuloy lang sa pagdarasal ang ginang. Namatay ang kandila, gayon din ang apoy sa painting. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang kinukuha ang posporo at muling sinisindihan ang kandila sa altar. Muli siyang umusal ng dasal. Panginoon, ilayo niyo na po kami sa anumang masasamang enerhiya na dala ng larawang ito. Sa ngalan ng inyong banal na liwanag, pawiin niyo na po ang anumang sumpang nakakapit dito. Muli siyang nagsindi ng posporo at inihagis niya ito sa painting. Saglit itong hindi nagliyab, pero makalipas ang ilang segundo, biglang sumiklab ang apoy, mas malakas at mas mataas kesa sa inaasahan niya. Biglang may narinig siyang mahina, ngunit malamig na tinig sa likuran niya. Pinagbabantaan siya upang itigil ang kanyang ginagawa. Naging matatag si Aling Bibeth at di nagpadala sa mga bulong. Nang titigan niya ang canvas, bahagya siyang napaatras, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa lumiliyab na larawan. Sa loob ng apoy, tila gumagalaw ang imahe. Unti-unting naglalaho ang muka, waring napapaso at natutunaw. Bumagsak sa sahig si Aling Bibeth, nanginginig sa takot, ngunit kahit pa anong kaba ang nararamdaman niya, pinilit niyang tapusin ang dasal. Nang tuluyan ng maging abo ang larawan, biglang nanumbalik ang katahimikan sa paligid. Sa loob ng bahay, biglang bumalik sa normal ang temperatura. Humupa ang malamig na hangin at sumindi na rin ang mga ilaw. Kanino galing ang larawang ito, sir? May sa demonyo ang larawang ito! Hindi ko matandaan kung sino ang nagbigay niyan. Basta ang alam ko, customer natin sa shop ang nagbigay. Ano po bang ibig niyong sabihin na may sa demonyo, Aling Bibeth? Meron po itong sumpa, ma'am. Kung ganon, lahat ng mga kababalaghan dito ay maaaring yan ang may kagagawan? Posible po. Mahal, di ba sabi ko naman sa'yo nung nakaraan na may kakaiba talagang nangyayari? Tama ka. Pero hayaan mo, di na to mauulit. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidente, naging kapansin-pansin ang pagbabago sa kilos ni Susan. Pagkagaling sa trabaho, lagi itong pagod, walang gana at madalas nakakaramdam ng pagkahilo. Isang umaga, hindi na siya makabangon mula sa kama. Nataranta si June at kaagad siyang itinakbo sa ospital. Sinuri siya ng mga doktor, ngunit wala silang nakitang anumang sakit. Normal ang kanyang vital signs at walang indikasyon ng anumang karamdaman.
Ipinayo lang sa kanya ng doktor na iwasan nito ang sobrang stress. Sa kabila ng payo nito, ramdam ni June na may ibang dahilan sa nangyari kay Susan. Isang bagay na hindi basta maipaliwanag ng sensya. At hindi naman niya yun masabi sa kanyang asawa dahil hindi naman ito maniniwala basta-basta sa mga sumpa o kaya naman ay kulam. Malakas kasi ang pakiramdam ng lalaki na baka nakulam ang kanyang asawa. Nakauwi din sila kagad pero sa kanilang pag-uwi, tila mas lumala ang pakiramdam ng asawa. Nang gabing yon, hindi siya makatulog. Naramdaman na rin niya ang palaging sinasabi ng asawa na parang may nagmamasid sa kanila. Pero sa tuwing tumitingin naman siya sa labas ng bahay nila, wala naman siyang nakikita ni anino ng sinumang tao. Ilang araw ang nakalipas, nakarecover ang kanyang asawa. Muli itong pumasok sa ospital para magtrabaho. Pero isang araw, bigla silang nagkaroon ng problema. Aksidenteng nakita ni Susan si June na may kasamang babae sa isang restaurant. Nagtimpi ang babae, mas pinili niyang hintayin sa bahay ang asawa kesa ang gumawa ng iskandalo. Saan ka galing? Sino yung kasama mo, ha? Anong sinasabi mo? Nagmamaang-maangan ka pa? May babae ka! Nakita ko, June! Teka, anong sinasabi mo? Nakita kong may kahalikan kang ibang babae. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit naman ako makikipaghalikan sa iba? Gaano mo na ako katagal na niloloko, ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo, mahal. Nalilito na ako. Ano ka ba? Huwag ka nang magsinungaling, June! Susan, pakinggan mo naman ako. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari yun. Parang nagising na lang ako na nandun na ako. Hindi ko maalala kung bakit ako napunta sa lugar na yun. Anong hindi mo alam? Sinasabi mo bang naglalakad ka ng tulog? Kitang-kita ko, June. Huwag mo akong gawing tanga. Mahal, maniwala ka. Hindi ko sinasadya. Hindi ko nga maalala kung ano ang nangyari. Parang wala ako sa sarili ko kanina. Ang kapal ng mukha mong magsabi ng hindi ko sinasadya. Anong tawag mo sa kahalikan mo kanina? Huwag mo akong tawaging mahal, June. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Parang may kakaiba talaga. Parang wala ako sa kontrol ng sarili ko. Hindi ko magagawang lokohin ka ng kusa. Anong nangyari sa'yo? Sinapian ka ng masamang espiritu kaya mo ginawa yon, ganun ba? Baka nga. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Baka nga nakulam ako. Parang may bumabalot sa akin. May pumipilit sa akin na gawin ng mga bagay na hindi ko naman gustong gawin. Nakulam? Ano yan? Bagong palusot mo? Para magmukhang inosente ka? Mahal, pakinggan mo ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Pero may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko. June, hindi ko alam kung anong gusto mong palabasin. Pero isa lang ang sigurado ako ngayon. Nasaktan mo ko. Sinira mo ang tiwala ko. At kahit anong paliwanag mo, hindi na babalik yun ng basta-basta. Hindi ko alam kung paano ko mababawi ito. Pero hindi ko gustong saktan ka. Hindi. Manloloko ka, June! Manloloko ka! Paano mo nagawa sa akin to? Ma'am, teka lang po. Alam ko po kung sino yung babae. Pakiusap, pakinig po muna kayo. Anong ibig mong sabihin, Aling Bebeth? Ma'am, hindi po basta-basta ang babae na yun. Hindi ko po alam ang lahat. Pero may naririnig akong usap-usapan sa baryo. Isa po siyang... Yaya, pati ikaw kakuntsaba ka na rin ng asawa ko? Ma'am, hindi po. Makinig po kayo sa akin. Tama na! Huwag na kayong magkampihan pa! At ikaw, June, huwag ka nang magpaawa dyan dahil hindi na ako natutuwa! Pakiusap naman, paniwalaan mo naman ako. Wala akong ginagawang masama. Tumigil ka na! Ayoko nang makinig pa sa mga paliwanag mo! Ma'am, pakiusap po, makinig kayo. Mahalaga po ito para sa inyo. Aling Bebeth, huwag ka nang makialam. Ayusin mo na lang ang gamit ni June at ilabas mo yan dito. Ma'am, paano po si Jero? Hahanapin niya ang papa niya. Ako nang bahala kay Jero. Kakayanin ko kahit wala ka, June. Bilisan mo na, Aling Bebeth. Susan, patawarin mo ako. Pakiusap. Huwag mo ako itaboy. Bukas, June, wala ka na dito. Kahit anong mangyari, tapos na tayo. Ma'am, wala na akong gustong marinig, Aling Bebeth. Kung ayaw mong madamay sa galit ko, manahimik na po muna kayo.
pumasok sa kanyang silidang babae. Iniwan ang asawa na nakaluhod sa sahig. Aling Bibeth, hindi ko na maintindihan ang nangyayari. Bakit ganito ang nangyari sa amin? Paano kami napunta sa ganito? Sir, hayaan niyo po akong magpaliwanag kay ma'am. Susubukan kong tulungan kayo. Hindi ako titigil. Babalikan ko si Susan at ang anak ko. Kailangan kong makausap si Susan. Kailangan kong itama to. Sasama ako sa laban ninyo, sir. Pero papaano niyo siya makukumbinse kung kahit kayo parang hindi sigurado sa nangyari? Ewan ko. Hindi ko nga nakita ng buo ang mukha ng babae. Ang bilis ng mga pangyayari. Tanging ang likod niya lang ang naaalala ko. Pero hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung paano ko mapapaniwala si Susan. May napansin ba kayo? Halimbawa, may peklat ba siya sa paa? Hindi ko masyadong napansin. Pero parang may sugat nga sa paa niya. Hindi ko lang sigurado. Sinasabi ko na nga ba? Anong ibig mong sabihin? Ano ba ang alam mo? Sabihin mo sa akin. Wala sir. Hindi ko po kayang sabihin ngayon. Aling Bibeth, ano ba? Sabihin mo na kung anong alam mo. Hindi ko na alam kung saan magsisimula. Sir, hindi ko po pwedeng sabihin kaagad. May mga bagay na mas madaling tanggapin kung malalaman sa tamang oras. Kailangan niyo pong maghintay. Hindi ko kayang maghintay. Hindi ko hahayaang tuluyang masira ang pamilya ko. Babalik ako dito araw-araw. Kakausapin ko si Susan. Gagawin ko ang lahat para maayos ito. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Susan. Namumugto ang mga mata, halatang hindi pa humuhupa ang galit at sakit na nararamdaman. Bakit nandito ka pa? Hindi ba't malinaw na ang sinabi ko? Wala ka nang babalikan dito. Susan, pakinggan mo muna ako. Hindi ko alam kung paano, pero kailangan nating ayusin to. Ayoko ng ganito. Tama na, June. Wala na akong pakialam sa mga paliwanag mo. Wala ka nang babalikan dito. Wala. Umalis ka na. Doon ka na lang sa babae mo. Pagkaalis ni June, hinarap naman ni Susan ang kanilang kasambahay. Halatang galit pa rin ito. Aling Bibeth, pwede ba kitang makausap? Opo. Bakit po, ma'am? Pwede bang wag kang makikisali o makikialam sa away naming mag-asawa? Patawarin niyo po ako. Hindi ko naman po sinasadya eh. Gusto ko lang naman pong tumulong. Yun lang po ang intensyon ko. Hindi po talaga kasalanan ni Sir yung nangyari. Kailangan niyo pong makinig muna bago kayo magdesisyon. Talaga ba? Tulong ang tawag mo doon? Ano ba? Binabayaran ka ba ng asawa ko para ipagtanggol siya? Yung kunwari may malasakit ka sa akin, pero sa totoo lang, sa kanya kakampi, hindi ba? Nagulat sa mabibigat na paratang ni Susan si Aling Bibeth. Kitang-kita sa kanyang muka ang pagkabigla at lungkot. Tumayo siya ng tuwid, pilit na nilalabanan ng pag-iyak. Ma'am Susan, hindi ko po kayang gawin yon. Oo, alam ko pong isa lang akong katulong dito sa bahay ninyo. Pero gusto ko po talaga na matulungan kayo, lalo na ang pamilya nyo. Hindi ko kayang nakikita kang ganyan, nasasaktan. Tapos paano si Jero? Alam mo, mukhang nagkamali ako na hinire kita. Ano pong ibig niyong sabihin? Simula nang dumating ka, puro kamalasan na ang dumarating sa buhay namin. Ang dami nang nangyari, ang dami nang nasira. Oo, tama ako. Ikaw ang malas sa pamilyang to. Tahimik si Aling Bibeth. Hindi niya inaasahang maririnig ang ganitong klaseng salita mula sa amo niyang doktor. Hindi na niya napigilang mapaluha. Kung ganyan po ang tingin niyo sa akin, wala na po akong magagawa. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi po ako malas. Wala po akong ginagawang masama sa pamilya ninyo. Wala. Pinagtatakpan niyo nga ang pambababae ng asawa ko. Hindi niyo ba alam kung gaano kasakit yun? Alam ko po. Alam na alam. Pero sana wag niyo naman akong pagbintangan ng wala pong basehan. Mahal ko po kayong lahat. Pati na si Jero. Ginagawa ko lang kung ano ang alam kong tama. Umalis na ho kayo dito. Ako na lang ang mag-aalaga sa anak ko. Pagkasabi nito, umalis si Susan at iniwang mag-isa si Aling Bibeth. Tahimik na naupo ang matanda sa upuan.
Pilit na iniintindi ang sitwasyon. Gusto niyang sabihin ang lahat ng nalalaman niya, pero alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Pagkatapos ng mainit na sagutan ng dalawa, nagdesisyon si Aling Bebeth na tuluyan nang umalis sa trabaho. Masakit man sa kanya, alam niyang wala nang tiwala ang doktora sa kanya at mas lalo niyang pinapalala ang sitwasyon kung mananatili siya. Kinaumagahan, tahimik siyang nag-empake ng kanyang mga gamit. Walang paalam, walang seremonyas. Naiwan si Susan na mag-isa. Nag-leave siya sa trabaho para personal niya munang maalagaan ang anak niya. Siya rin ang nagmamanage ng kapihan nila. Sabay nito ang pag-aalaga sa kanyang anak na si Jero dahil wala na ring maaasahan dahil sa pag-alis ni Aling Bebeth. Hindi isang beses na umiyak sa gabi ang doktora. Hindi na niya alam kung paano pa niya gagampanan ang lahat. Isang araw, habang nasa cafe si Susan, pumasok si Lisa. Ngumiti ito at umupo sa harapan ng counter. Hi, Doktora! Kilala mo ko? Opo. Regular customer niyo po ako. Lagi po ako nagkakape dito. Ganun ba? Oo, tsaka ikaw naman yung doktora dito sa block natin, di ba? Kaya kilalang kilala ka ng mga tao dito sa atin. Napangiti si Susan. Natuwa siya sa presensya at magiliw na pakikipag-usap ng kanilang customer. Tinanong nito ang order ng babae at pagkatapos ipinagawa yun sa barista. Habang naghihintay, nagsimula silang magkwentuhan pa ng iba't ibang bagay. Alam mo, iba talaga ang lasa ng kape dito. Ang sarap, kaya lagi akong balik ng balik eh. Hindi nakakasawa. Feeling ko kapag hindi ako nagkakape rito, hindi kumpleto ang araw ko. Salamat. Ayos ka lang ba, doktora? Parang malungkot ang mga mata mo. Parang ang bigat ng iniisip mo. Ayos lang, medyo stress lang ako. Sigurado ka? Mukha kang pagod eh. Kaya yung ngiti mo parang pilit na pilit. Tila napaisip si Susan. Hindi niya ugaling magkwento ng mga problema niya sa iba. Pero sa pagkakataong yun, parang may kung anong bigat sa dibdib niya na gustong kumawala. Pagod lang, ang dami kasing nangyari nitong mga nakaraang araw eh. Umalis yung tagapag-alaga ng anak ko, si Aling Bebeth. Medyo nahihirapan akong pagsabayin ng cafe at si Jero. Pero wala naman akong choice eh, kailangan kong kayanin. Umalis si Aling Bebeth? Yung katulong niyo na matanda? Bakit ho siya umalis? Meron lang kaming hindi napagkasunduan. Pero mabuti na rin siguro yung umalis na siya. Alam mo, tama ka dyan. Alam mo ba kung sino talaga si Aling Bebeth? Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Lisa kay Susan at halos pabulong niyang sinabi ang bawat salita. Patingin-tingin pa ang babae sa paligid. Sinigurado na hindi siya maririnig ng iba. Dito lang sa atin, kilalang kilala yung si Aling Bebeth. Matagal nang may usap-usapan tungkol sa kanya. Isa raw siyang mangkukulam. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Sinasabi ko lang kung ano ang alam ko, kung ano yung mga naririnig ko tungkol sa kanya. Masamang magparatang sa kapwa, Lisa. Ang totoo niyan, wala naman siyang nagawang mali sa akin. Ako lang yung nakapagsalita ng hindi maganda kaya siya umalis. Maayos naman siyang magtrabaho rito. Hindi ko alam kung nangyayari ito sa inyo ha, pero kasi sabi nila, lahat daw ng pinapasukan ng matandang yun, lahat minamalas. Kung hindi nagkakaroon ng problema yung pamilya, may nagkakasakit, may nawawalan ng pera, o kaya naman nagkakaroon ng mga kababalaghan. Ganun. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Baka naman chismis lang yan. Alam mo na ang mga tao rito, mahilig sa ganyan sa mga gawa-gawang kwento. Mabuti sana kung isang pamilya lang yun. Pero wala namang sinasabi yung kaibigan ng asawa ko na masama tungkol kay Aling Bebeth. Ayokong manira pero yun ay babala ko lang naman sa'yo. Mag-iingat ka, lalo na kapag hindi mo naman masyadong pagkakatiwalaan, lalo na't hindi mo naman masyadong kilala yung matanda. Kung ako sa'yo, mabuti nang mag-iingat. Tila napaisip si Susan. Mula nang dumating si Aling Bebeth, maraming nangyari sa buhay niya. Problema sa pamilya, pag-aaway nila ng asawa niyang si June, ang pagkakasakit niya. Pero ayaw niya pa ring maniwala sa mga sabi-sabi. Salamat ha. Tama, mabuti na rin siguro na wala siya rito. Para baka sakali matapos na yung mga problema.
Tama yan, doktora. Mag-iingat kayo palagi. Baka mamaya hindi mo alam, may iniwan siyang sumpa. Natulala si Susan sa sinabi ng babae. Pero bago pa humaba ang usapan nila, narinig niyang umiyak na ang kanyang sanggol, kaya nagpaalam na siya sa kanyang kausap. Pagdating ng gabi, matapos niyang maisara ang cafe, naupo si Susan sa isang mesa na malapit sa counter. Tahimik ang buong paligid at tanging tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Muli niyang naalala ang sinabi ni Lisa tungkol kay Aling Bibeth. Sana chismis lang yung sinabi ng babae. Habang nakaupo, pinilit niyang burahin sa isip ang tungkol sa bagay na yon. Bagkus ay tinuon niya ang pansin sa mga maliliit na detalye sa cafe na dati niyang binabaliwala. Naalala niya sa bawat sulok ng lugar, parang nakikita niya ang kanyang asawa, ang mga masasayang sandali nila nung sila ay magkasama pa. Bakit ba nangyari to sa pamilya namin? Halos maiyak ang ginang. Tumayo siya at sinimulang inspeksyonin ng buong lugar. Sa dami ng nangyari, ayaw niyang madagdagan pa ang kanyang problema. Sinuri niya ang bawat mesa, ang counter, ang mga bintana at pintuan. Nang makita niya ng maayos na ang lahat, pumasok na siya sa kanilang bahay. Napatingin siya sa kusina. Iniisip niyang maigi kung paano naging bahagi ng kanilang pamilya ang kanilang kasambahay. Sa kabila ng lahat, maraming beses na rin itong naging katuwang sa mahihirap na araw. Alam niyang mabait na tawang matanda, masipag at mapagkakatiwalaan. Hindi niya lubos maisip na nagagawa siyang siraan ng mga tao at pinag-uusapan sa mga umpukan ng mga tsismosa. Pero may isang bahagi rin sa isip niya at hindi rin maalis ang mga tanong kung bakit naging sunod-sunod ang mga problemang dumating kasabay ng pagdating ni Aling Bibeth. Pumasok na siya sa kanyang kwarto. Tahimik, pero laking gulat niya nang mapansin na parang nakatirik ang mga mata ng kanyang sanggol. Nanginginig din ito. Nang makita ang kalagayan ni Jero, agad siyang kumilos. Kinuha niya ang thermometer at mabilis na kinuha ang temperatura ng bata. 40 degrees Celsius. Labis-labis ang kanyang kaba pero pinanatili niyang kalmado siya. Wala siyang kasama sa bahay kaya kailangan niyang maging matatag sa oras na yon. Pinunasan niya ang sanggol para bumaba ang lagnat nito pero alam niyang hindi sapat yun. Kaya naman nagdesisyon siyang dalhin sa ospital ang anak para malaman kung ano ang naging problema rito. Mabilis niyang inayos ang mga gamit ng bata. Kumuha siya ng damit, ilang bote ng gatas at ang medical records ni Jero. Halos manginig ang kamay niya habang inilalagay ang mga ito sa isang bag. Kailangan nating makarating kagad sa ospital, anak. Nang makuha na ang lahat ng kailangan, inilabas niya ang susi ng kotse. Habang buhat-buhat si Jero, sinimulan niyang buksan ang pinto ng sasakyan gamit ang isang kamay. Nahirapan siya dahil hindi niya magamit ang parehong kamay, pero kinaya niya pa rin. Nang mabuksan ang pinto ng kotse, maingat niyang nilagay si Jero sa carrier. Habang inaayos ang safety harness ng carrier, pilit niyang kinakalma ang sarili. Kakayanin natin ito, anak, ha? Huwag kang susuko. Matapos tiyaking maayos na nakalagay si Jero, mabilis siyang pumunta sa driver's seat. Pag-upo niya, saglit siyang tumigil para huminga ng malalim. Ang pagmamaneho habang nag-aalala para sa anak niya ay isang malaking hamon, pero kailangan niyang manatiling kalmado. Sinimulan niya ang makina at pinaandar ang sasakyan. Makakarating tayo sa ospital, anak. Konting tiis lang, ha? Habang umaandar ang kotse, pilit niyang minomonitor si Jero mula sa rearview mirror. Halos hindi na niya iniintindi ang paligid. Ang tanging layunin niya ay makarating sa ospital ng mabilis. Mahalaga sa kanya ang buhay ng kanyang anak. Lumaban siya sa takot at kaba at kahit mahirap, nagawa niyang makipag-agawan sa oras para sa kaligtasan ng kanyang sanggol. Pagdating nila sa ospital, kaagad silang sinalubong ng medical staff. Lumapit ang isang nurse at dinala si Jero sa loob ng pediatric emergency room. Sumunod ang ginang, hindi mapakali habang pinapanood ang doktor at nurse na nagsasagawa ng paunang pagsusuri. Please, emergency po. Mataas ang lagnat ng anak ko eh. Ilang sandali ang nakalipas, kinausap ng doktor si Susan. Sinabi nitong may nakita silang sintomas ng mild intoxication ng anak niya.
Kahapon po kasi, napansin kong parang hindi siya nabubusog, kaya sinubukan kong painumin ng isang brand ng formula milk. Bago pa lang yun, kasi karaniwang ginagamit ko yung hypoallergenic na formula para sa kanya. Tumango ang doktor at nasabing mukhang doon nga nagmula ang problema. May posibilidad na hindi tugma ang digestive system ng sanggol sa bagong formula na binigay niya. Maaaring sensitive ang tiyan ng sanggol lalo na't nasanay na ito sa isang uri ng gatas. Gayunpaman, na-confine din ng sanggol at kinabitan ng dextrose para maiwasan ang dehydration. Ginamot nila ang kanyang anak. Pagkatapos tahimik na naupo si Susan. Hawak niya ang kamay ng anak at hindi mapigilang sisihin ang sarili. Anak, sorry ha. Gusto ko lang naman na maayos ka. Pero dahil sa akin nagkasakit ka. Ilang oras ang lumipas. Bumaba na ang lagnat ni Jero at unti-unti na siyang naging maayos. Nilapitan siya ng doktor upang magbigay ng huling bilin. Pinayuhan siya na gamitin na lang ulit ang dating formula o subukan na lang ang breastfeeding. Salamat po, Dok ha. Sa loob ng 3 araw, nakalabas na ang mag-ina sa ospital. Bagamat doktor siya, ang sitwasyon ay nagpapalala sa kanya na kahit gaano siya kagaling na doktor, pagdating pala sa kanyang anak, nung nasa peligro ito, ibang klase ang kaba at takot na nararamdaman niya. Salamat at okay ka na anak. Hayaan mo, gagawin ko ang lahat para hindi na maulit ito ha. Hindi ko hahayaang mapahamak ka ulit. Pagka-uwi nila, nakita ni Susan na nag-aabang sa labas ng bahay nila ang kanyang asawang si June. Hinatid niya muna si Jero sa kwarto. Tulog ito. Maingat niyang hiniga ang anak sa crib, hinalikan sa noo at muling siniguradong maayos ang lagay nito. Matapos tiyaking maayos na ang lahat, nagpasya siyang harapin si June. Susan, kumusta si Jero? Okay na ba siya? Okay na siya. Pasensya na, hindi ko agad nalaman eh. Kung nalaman ko lang kaagad, sana nasamahan ko kayo sa ospital. Hindi naman kailangan eh, at hindi ko rin naman inaasahan na nandyan ka. Mahal, nakikiusap ako sa'yo. Ayusin na natin to. Mahalaga kayo sa akin, mahal kita, mahal ko si Jero. Hindi ko alam, hindi ko pa alam sa ngayon. Siguro mas maayos na yung ganito. Kahit mag-isa, kahit mahirap, nagagawa ko naman. Nakakaya ko naman, June. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Gusto kong makabawi. Gusto kong maging bahagi ulit ng buhay niyo ni Jero. Hindi na para sa atin lang, kundi para na rin sa anak natin. Hindi ko naman pipigilan kung gusto mong makita yung bata eh. Ama ka niya, pero hanggang dun lang. Wala na ang tayo. Wala akong kasalanan sa'yo. Alam ko yan sa sarili ko. Hi! Uy, buti naman nakita kita dito. Hello, doktora! Biglang napatingin ang dalawa sa bagong dating na babae. Agad na kumunot ang noo ni Susan nang makita si Lisa. Nagtataka siya kung bakit bigla itong lumapit, gayong sarado naman ang kanilang tindahan. Anong ginagawa mo rito? Kasi 3 araw na ako nag-aabang na magbukas itong cafe, kaso sarado lagi eh. Sarado kasi may emergency. Na-ospital si Jero. Ha? Yung baby na ospital? Naku, kawawa naman. Oo, nagkasakit ang anak ko kaya hindi ko naasikaso itong tindahan. Tsaka baka matagalan pa ulit bago ito mabuksan. Naku, sinasabi ko na eh. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo tungkol kay Aling Bibeth? Na ano? Na mangkukulam siya? Hindi kulam ang sakit ng anak ko. Huwag ka nang manira ng tao. Sandali concerned lang naman ako. Hindi naman ako naninira. Pero alam nyo, kung totoong kinulam ang babaeng yon ng anak nyo, ibig sabihin hindi pa tapos ang problema nyo. Maniwala kayo sa kulam, doktora. Walang mawawala sa inyo. Ano bang gusto mong sabihin? Gusto ko lang kayong bigyan ng babala kapag may mga naririnig kayong bulong sa gabi, lalo na kung parang nagmumula sa labas ng bahay, senyales yan na may kinukulam. Minsan biglang nangingitim ang mga prutas o pagkain sa bahay kahit bagong bili. O kaya naman, kahit anong gawin nyo, may biglang pagkakasakit na hindi maipaliwanag kahit nga ang mga doktor. Tapos yung pakiramdam na parang may palaging nakamasid sa inyo.
Natigilan si Susan. Sa kabila ng pagiging doktor niya, hindi niya maiwasang maisip ang mga kakaibang nangyayari ng mga nakaraang araw. Huwag niyo nang hintayin na mas lumala pa ang sitwasyon. Kapag may nakikita na kayong mga insekto tulad ng mga malalaking gagamba, naku patayin niyo dahil yun ang ginagamit ng mga mangkukulam para masilip kayo. Wala na dito si Aling Bibeth. Wala namang dahilan para kulamin niya kami. Mabuti pa umalis ka na, Lisa. Tigilan mo na ang kwento mo. Hindi ko na kailangan ng dagdag na stress. Ay, pasensya na doktora ha. Wala naman akong ibang intensyon kundi ang magbigay ng paalala. Maging mapagmasid lang kayo. Baka kasi hindi pa tapos ang matanda sa inyo. Alam ko yun. Alam na alam ko. Hindi na nagsalita pa si Susan. Nang makaramdam si Lisa na wala namang interes ang mag-asawa sa sinabi niya, nagpaalam na ito at naglakad palayo. Naiwan si Susan at June na tila parehong nag-iisip. Tahimik silang nagkatinginan. Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Ano, paniniwalaan mo yung babaeng yun? Wala namang mawawala kung makikinig tayo. Walang mawawala? Marami nang nawala, June. Sige na, umalis ka na. Gusto ko nang magpahinga. Sige, pero araw-araw akong babalik para makita kayo at mabantayan. Sana hayaan mo lang ako. Ikaw ang bahala. Pagsapit ng gabi, habang yakap-yakap ni Susan ang kanyang anak, bigla itong umiyak ng walang tigil. Nang suriin niya ang anak, napansin niyang may kabag ito. Pero ilang minuto ang nakakaraan, uminit na naman ang katawan ng sanggol at napansin niyang parang lumobo ng bahagya ang tiyan nito. Ano bang nangyayari sa'yo? Okay ka na, hindi ba? Okay ka na kanina sa ospital eh. Pinunasan niya ng basang bimpo ang katawan ng anak pero wala pa ring pagbabago. Iyak pa rin ang iyak ito. Hindi niya malaman ng mga oras na yon kung bakit bigla siyang kinabahan at bahagyang natuliro. Nawalan siya ng kumpiyansa. Agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan si June. June, pwede ka bang pumunta rito? Hindi maganda ang pakiramdam ni Jero eh. Hindi ko na kaya. Parang lumala siya ulit. Sige. Papunta na ako dyan. Habang hinihintay si June, hindi maalis ang paningin ni Susan sa anak. Hanggang sa may napansin siyang biglang gumalaw sa gilid ng kama. Agad niya itong tinignan. Doon niya napansin ang isang malaking gagamba na nasa gilid ng kama. Agad niyang kinuha ang tsinelas sa tabi. Pero hindi pa man siya nakakalapit, gumalaw ito ng mabilis, paakyat sa kisame. Huwag kang lalapit! Huwag mong lalapitan ng anak ko! Sa mga sandaling yon, narinig niyang dumating na si June. Agad siyang sumigaw. June! Bilisan mo! May gagamba rito sa loob ng kwarto! Nagmamadaling pumasok ang kanyang asawa. Agad niyang hinampas ng dalang stick ang gagamba at sa wakas tinamaan ito at nahulog sa sahig. Pero hindi ito namatay. Bagkus ay gumapang ito ng mabilis papalabas ng bintana. Anong nangyari, Susan? Masama na naman nga ang pakiramdam ni Jero eh. Tingnan mo, iyak siya ng iyak tapos parang malaki yung tiyan niya. Kaagad na pinagmasdan ni June ang kanyang anak. Hinawakan nito ang noo ng bata at bahagyang tinapik ang tiyan. Pero napakunot ang noo niya dahil wala naman siyang nakikitang kakaiba. Wala rin maski konting kabag ang kanyang anak. Tahimik lang itong natutulog. Ayos lang naman si Jero ah. Normal lang ang tiyan niya at di naman siya umiiyak, mahal. Pero kanina lang, ibang-ibang itsura niya eh. Ang tiyan niya malaki, tapos iyak siya ng iyak. Baka stress ka na naman. Umiinom ka ba ng gamot mo? Marahil napagod ka na nitong mga nakaraang araw. Magpahinga ka naman kasi kung ano-ano na nai-imagine mo eh. Anong sabi mo? Imagination? Hindi yun basta iniisip ko lang. Totoo, June. May lagnat kanina yung bata. Tapos iyak ng iyak. At saka may gagamba. Oo, yung gagamba. Hindi. Baka totoo nga yung sinasabi ni Lisa. Baka nga isinumpa tayo ni Aling Bibeth. Habang nagsasalita si Susan, biglang may narinig siyang mahihinang tunog mula sa labas ng bintana. Tila may kumakaluskos sa paligid ng bahay. Pareho silang napatingin at si June ay mabilis na lumapit sa bintana para isara ito. May naniniktik sa atin, may nagbabantay at nagsimula lang lahat ng ito nang dumating sa atin ang katulong na yon.
Nilapitan ni Susan ang anak. Tinitigan niya si Jero. Pilit na iniisip kung ano ang dapat gawin. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang sinabi ni Lisa tungkol sa sumpa ni Aling Bebeth at ang mga senyales ng kulam. Taliwas man ito at labag sa sensya. Tingin ko, dapat magpatingin tayo sa albularyo. Para kung sakali man na totoo yun, maagapan natin. Ayokong pati si Jero, pahirapan ng mangkukulam na babaeng yun. O sige, kung yan ang ikakapanatag ng loob mo, gagawin natin. Magpapatingin tayo sa albularyo. Mabuti pa, uminom ka na muna ng gamot mo. Pero may hihilingin sana ako. Ano yun? Pwede bang dito na muna ako? Gusto ko kayong bantayan at proteksyonan tulad ng dati. Salamat. Sige. Pero dyan ka sa baba ah. Kumuha ka na lang ng gamit mo sa kabilang kwarto. Kinaumagahan, kasabay ng pagbubukang liwayway, kumatok sa pinto ng bahay ni na Susan at June ang isang bisitang hindi nila inaasahan. Si Aling Bebeth, nakatayo sa may pintuan. May dala itong isang maliit na bag. Aling Bebeth, anong ginagawa niyo rito? Susan, pwede ba akong pumasok? Kailangan nating mag-usap. Wala akong masamang balak. Ang gusto ko lang ay maipaliwanag ang lahat. Nag-alangan si Susan. Sa kabila ng kaba at galit na nararamdaman, tinawag niya si June. Paglabas nito mula sa kwarto, nagtatakang tinitigan nito si Aling Bebeth. Anong kailangan niyo, Aling Bebeth? Hindi ako naparito para makipagtalo o manggulo. Narito ako para ipaliwanag ang lahat ng hindi nyo alam. Wala na akong ibang paraan kundi harapin kayo at linisin ang pangalan ko. Napabuntong hininga si June at lumingon kay Susan. Tumango si Susan, tanda ng pagsang-ayon yun, kahit pa puno ng alinlangan ang kanyang puso. Pinatuloy nila si Aling Bebeth at naupo ito sa lumang sofa sa sala. Pagkaupo, hindi na nagpaligoy-ligoy si Aling Bebeth. Ramdam ko ang pag-aalinlangan niyo sa akin. Siguro, nakausap niyo na siya, no? Nasiraan na niya ako sa inyo? Ano pong sinasabi niyo? Alam kong may nagpunta sa inyo rito para siraan ako. Kaya naiintindihan ko kung bakit ganyan kayo kalamig makipag-usap sa akin ngayon. Pero hayaan niyo akong magpaliwanag. Hindi ako ang taong inaakala niyo. Tama ka, may taong ang pumunta rito at nagsabi sa amin kung anong sikreto nyo. Isa kayong mangkukulam, Aling Bebeth. Hindi totoo yan, hindi ako mangkukulam. Kung hindi kayo mangkukulam, bakit may mga nagsasabing ganun kayo? Bakit ang daming kwento tungkol sa inyo? Noong bata pa ako, hindi ko naiintindihan ang kakayahan ko. Lumaki ko sa isang pamilya ng mga albularyo, pero hindi ko kagad natutong kontrolin ang lahat ng nalalaman ko. Natutunan ko ito mula sa lola ko, na albularyo rin. Hindi ko kailanman ginamit ang kaalaman ko para manakit ng tao. Bagkus, tinutulungan ko ang mga nangangailangan. Ang kaso, may isang babaeng sumira sa akin, si Lisa. Lisa? Oo, siya. Matagal ko na siyang kilala. Siya ang totoong mangkukulam. Siya ang may gawa ng mga kwento tungkol sa akin. At hindi lang yan, siya ang dahilan kung bakit nawala ang asawa ko. Anong ibig niyong sabihin? Noon, masaya kaming mag-asawa. Si Tomas, ang asawa ko. Isa siyang mabait at masipag na tao. Pero dumating si Lisa. Palagi siyang pumupunta sa bahay namin. Nagpapanggap na kaibigan. Hindi ko alam na may balak pala siya sa asawa ko. Hanggang isang gabi, nahuli ko silang magkasama. Nagkaroon ng relasyon si Lisa sa asawa niyo? Oo, at nang harapin ko siya, doon ko nalaman na mangkukulam siya. Sinabi niyang hindi niya ako titigilan. Pinatay niya ang asawa ko gamit ang kulam. Nang mamatay si Tomas, nagkaroon ng malaking usapan sa baryo namin. Ginamit niya ang chismis para palabasing ako ang pumatay sa asawa ko gamit ang pangkukulam. Kung totoo ang sinasabi niyo, bakit hindi niyo sinabi ito noon pa?
Sinubukan ko, pero sino ba namang maniniwala sa akin? Lahat sila takot na takot sa akin. Kahit saan ako magpunta, sinusundan ako ni Lisa. Sinisira niya ang reputasyon ko. Lahat ng trabaho na pinapasukan ko, nagkakaroon ng problema. Ang mga pamilyang natutulungan ko, biglang tinatamaan ng kamalasan. Pati ang mga anak nila nagkakasakit. At lagi niyang sinasabi sa mga tao na ako ang dahilan. Kaya ba sinabi niya na baka may sumpa kayong iniwan sa amin? Oo, lahat ng sinasabi niya ay para sirain ako. Pero hindi ako ang kalaban niyo, Ma'am Susan. Si Lisa ang may kagagawa ng lahat ng ito. Siya ang nangulam sa inyo at sa anak niyo. At may suspecha ako na ginagayuma niya rin ang asawa mo. Sandali. Anong sinasabi mong nagayuma ako? Yung babaeng nakita ni Ma'am na kasama niyo, may suspecha ako na siya yun, si Lisa. Yung sugat sa paa niya, sir, ako ang may gawa nun sa kanya. Yun ang naging balik sa kanya ng sumpang binigay niya sa asawa ko. Naibalik ko yun sa kanya bago mamatay ang asawa ko. Ang sugat na yun, hindi yun gagaling kahit na anong gawin niya. Pero bakit ganun? Kilala ko naman si Lisa. Kung siya nga yung nakita ni Susan na kasama ko, bakit naman di ko siya makikilala? Dahil may isang uri ng gayuma na hipnotismo ang epekto. Isa itong mahika na may kakayahang manipulahin ang iyong paningin at alaala. Yung wala kang matatandaan na nangyari. Yung parang wala ka rin sa sarili dahil namamanipula ka niya. Kaya pala parang iba ang kilos mo noon, June. Parang hindi ikaw. Hindi ko alam. Wala talaga akong maalala. Pero kung talagang ginawa niya ang lahat ng ito, paano naman namin mapapatunayan na siyang may gawa? Wala naman kaming ebidensya. Hindi madali. Ngunit may paraan. Kailangan natin labanan ng sumpa ni Lisa gamit ang kaalaman ko bilang albularyo. Marami akong pinag-aralan at natutunan para harapin ang mga katulad niya. Pero kailangan natin itong paghandaan ng mabuti. At paano natin sisimulan to? May ilang ritual akong kailangan gawin para protektahan si Jero. Kailangan ko ng ilang bagay, mga halaman, langis at ilang gamit na gagamitin sa pangontra. Ngunit higit pa rito, kailangan nating magsimula sa panalangin at pananalig dahil ang laban na ito ay hindi lang laban sa kapangyarihan ni Lisa, kundi laban din sa mga masasamang espiritu na bumabalot sa kanya. Gagawin namin ang lahat para sa anak namin, kahit ano, Aling Bebeth. Tama. Hindi na ako papayag na masaktan pa si Jero o ang pamilya ko. Tandaan nyo, hindi ito magiging madali. Ang ganitong klaseng laban ay hindi lang nakasalalay sa lakas ng katawan. Kailangan din natin ng tibay ng loob at pananalig. Kung para sa anak namin, handa akong gawin ang lahat. Pero isang tanong pa, Aling Bebeth. Ano ba ang dahilan kung bakit naging ganito si Lisa? Bakit niya piniling maging mangkukulam? Ang totoo, si Lisa ay dating normal na tao, pero nang iniwan siya ng unang lalaking minahal niya, naging mapait ang kanyang puso. Naghanap siya ng kapangyarihan upang makontrol ang lahat ng bagay sa paligid niya, upang walang sino man ang makapanakit sa kanya. Doon siya naghanap ng gabay sa mga masasamang espiritu. Ngunit ang kapalit nito, tuluyan siyang nilamon ng kadiliman. Kaya pala ganun na lang ang galit niya sa mga pamilyang masaya. Siguro iniisip niyang walang karapatan ng iba na maging masaya kung siya mismo ay miserable. Tama ka, June. At dahil doon, ginawang kasangkapan niya ang galit at inggit para saktan ng iba. Ngunit tandaan niyo, ang ganitong uri ng kasamaan ay may hangganan din. Ano ang unang hakbang natin? Kailan natin sisimulan? Ngayong gabi, maghahanda ako ng mga pangontra. Kailangan ko ng isang piraso ng damit ni Jero, kaunting buhok niya at tubig na nakababad sa asin. Gagamitin ko ito upang itaboy ang sumpa ni Lisa. Bukas ng madaling araw, gagawin natin ang pangunahing ritual upang ganap na maalis ang sumpa. Naiintindihan namin. Maghahanda na kami ng mga kailangan mo. Salamat, Aling Bebeth. Pasensya na kung dati ay nagduda kami sa'yo. Ngayon alam na namin ang totoo. Walang anuman. Ang mahalaga, maprotektahan natin si Jero at ang inyong pamilya. Tandaan nyo, ang laban na ito ay hindi lang laban ko. Kailangan nating magtulungan upang mapagtagumpayan ito.
Oo, hindi kami susuko. Gagawin namin ang lahat para sa kaligtasan ng anak namin. Kinagabihan, matapos ang seryosong pag-uusap ni June, Susan at Aling Bebeth, nagsimula na silang maghanda para sa ritual. Kailangan nating maging maingat. Inilatag niya ang mga gamit sa lamesa. May dala siyang ilang piraso ng papel na may nakasulat na dasal, mga halamang gamot, asin at kandila. Sir, pakikuha ang isa sa mga lumang damit ni Jero. Ma'am, kailangan ko din ng buhok ng bata at huwag kalimutang maghanda ng tubig na may asin. Sige po, ihahanda na namin lahat ng kailangan nyo. Mabilis na pumasok sa loob ng kwarto ang mag-asawa upang kumuha ng damit at buhok ni Jero. Habang nangyayari ito, nagsimulang magsindi ng kandila at nagdasal ng mahina si Aling Bebeth. Dinasalan niya ang bawat pintuan at bintana para lagyan ng proteksyon, para walang anumang bagay o hayop na makapasok. Dahil ayon kay Aling Bebeth, nagiging mata ni Lisa ang mga insekto o kaya naman ay mga bagay na naipapasok nito sa bahay ng mag-asawa. Naging malikot ang kanyang mga mata. May mga figurin siyang nakita sa isang sulok ng sala. Kinuha niya yon at tinapon sa labas. Bakit nyo po inilabas ang mga yan? Matagal na kayong namamanmanan, sir. Sa palagay ko ay matagal na kayong gusto ng babaeng iyon. Nagkataon lang na sa inyo ko nagtrabaho kaya sinagad na niya ang kasamaan niya. Nagpasok siya ng mga gamit dito para matiktikan kayo. Iba pa yung siya mismo ang gumagawa. Nagbabantay siya sa dilim. Sinisilip kayo. Binabantayan. Baliw talaga ang babae na yon. Tanda ko nga, palagi nga siyang nagbibigay ng kung ano-ano sa akin. Yung painting sa kanya din galing yun. Natatandaan ko na. Tapos yung mga yan, figurin. Meron pa ako dun sa cafe. Lahat yun tinanggap mo? Bakit? Ma'am, kapag malapit ang babaeng yun kay Sir, nagagawa niyang kontrolin si Sir. Hindi niya yun matatanggihan. Ganun po ba? Heto na po ang damit at buhok ni Jero. Salamat. Sa ngayon ay sisimulan na natin. Pero tandaan nyo, anumang maramdaman nyo o makita mamaya, huwag kayong gagawa ng ingay o kilos na maaaring makagambala sa ritual. Tumango naman sina June at Susan bilang tugon. Napansin ni Aling Bebeth ang kaba sa mga mata ni Susan, kaya hinawakan niya ang kamay nito. Huwag kang matakot. Malalampasan natin ito. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan si Jero at ang pamilya nyo. Kailangan nang matapos ang kasamaan ng babaeng yan. Salamat po, Aling Bebeth. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag wala kayo. Nagsimula na ang ritual. Binuhusan ni Aling Bebeth ng asin ng tubig sa isang mangkok habang hawak ang damit at buhok ni Jero. Paulit-ulit siyang bumibigkas ng dasal na tila nagiging mas malalim ang tinig habang tumatagal. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila lumamig at naramdaman ni June at Susan ang bigat ng presensyang hindi nila maipaliwanag. Nararamdaman ko na ang sumpa ni Lisa ay naririto. Malakas ito pero hindi tayo magpapatalo. Biglang umihip ang hangin sa labas at narinig nila ang kaluskos sa paligid ng bahay. Nagkatinginan silang tatlo. Huwag kayong mag-alala. Nagsisimula na tayo. Matapos ang ilang minutong pagdarasal, tumigil si Aling Bebeth at tumayo. Tapos na ang unang bahagi, pero hindi pa dito natatapos ang laban. Kailangan abangan natin ang pagdating ni Lisa. Sigurado akong darating siya ngayong gabi para subukang pigilan tayo. Anong gagawin natin kung dumating siya? Ako ang haharap sa kanya. Siya ay malakas, ngunit hindi niya alam na matagal ko na siyang pinag-aaralan. Kaya ko na siyang labanan. Habang naghahanda si Aling Bebeth, naramdaman nila ang maliliit na galaw sa bakuran, mga aninong gumagalaw sa labas. Tumayo si Aling Bebeth at kinuha ang kanyang daladalang agimat at mga pangontra. Narito na siya! Ako ang haharap sa kanya. Ano man ang mangyari, wag na wag kayong lalapit. Kami ang magkalaban at ayokong madamay kayo sa away naming dalawa. Kailangan na naming tapusin ang sinimulan niyang gulo. Lumabas na si Aling Bebeth. Nakita niyang nakatayo si Lisa sa may bakuran.
Ang maamong mukha nito ay puno ng galit at kasamaan. Ang mga mata niya ay namumula na at boses parang hindi na normal. Akala mo ba ay kaya mo kong talunin? Wala kang laban sa akin! Mas malakas ako sa'yo! Huwag ka ng maraming dada! Tapusin na natin ito ngayon! Hindi ko nahahayaan na makapanakit ka pa ng iba! Na mandadamay ka na naman ng mga inosente at wala namang kinalaman sa away natin! Sa gitna ng madilim na bakuran, nagkatapat ang dalawa. Parehong handang-handa sa laban. May hawak na isang bote si Lisa na may lamang itim na likido. Samantalang si Aling Bebeth naman ay may hawak na krus at botelyang may langis. Biglang sinabuyan ng mangkukulam ang matanda mula sa kanyang bote. Ang likido nang matapon sa lupa ay naglabas ng isang usok at mabilis na kumalat sa harapan ni Aling Bebeth. Naging maagap naman ito. Binuksan niya ang bote ng langis, ibinuhos ito sa lupa at sumigaw ng dasal. Nawala ang usok. Kaya mo pa rin pala, tanda. Pero tignan natin kung hanggang kailan mo kaya harangan ang sumpa ko. Mabilis na inilabas ni Lisa ang isang piraso ng tela na may mga nakasulat na pangalan. Isa dito ang pangalan ni Jero, ang anak ni Susan at June. Sinimulan niyang sunugin ito gamit ang kandila na bigla niyang inilabas mula sa bulsa ng kanyang palda. Ang apoy ay tila naging mas maliwanag kesa sa normal at sa bawat segundo ay nararamdaman ni Aling Bebeth ang bigat ng kapangyarihan ni Lisa. Sa kabila ng tensyon, kalmado si Aling Bebeth. Itinapat niya ang krus sa harap ni Lisa at sinimula ng pagbigkas ng dasal. Tumigil ang apoy. Ang tela ay hindi na nasunog ng tuluyan. Napaatras si Lisa. Kitang-kita sa kanyang muka ang gulat. Paano mo nagawa yun? Ang dasal ay mas malakas kesa sa anumang kapangyarihan mo. Ang kasabaan mo ay hindi kailanman mananalo laban sa kabutihan. Sa sobrang galit, hinablot ni Lisa ang bote ng itim na likido at inihagis muli sa direksyon ni Aling Bebeth. Ngunit sa pagkakataong ito, si Aling Bebeth ay umatras. Kinuha ang bote ng langis at muling kinontra ang kapangyarihan ng mangkukulam. Lisa, tumigil ka na! Masasaktan ko itutuloy mo ang kasabaan mo! Sa puntong ito, si Lisa ay tila napagod na. Huminto siya sa kanyang ginagawa. Hawak ang kanyang ulo habang tila nakakaramdam ng matinding kirot. Dahan-dahan siyang lumuhod sa lupa. Hawak ang kanyang mga mata. Bebeth, anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ako makakita? Hindi ako ang gumawa nito, Lisa. Ang parusa ay dala ng sarili mong kasamaan. Ang pagkakabulag mo ay resulta ng lahat ng masasama mong gawain. Bebeth, itigil mo na ito! Ikaw ang may gawa niyan, Lisa. Hindi ako. Tapusin na natin ang labang ito. Ibalik mo ang kapayapaan sa pamilyang ito. Napagtanto ni Lisa na wala na siyang magagawa. Hindi niya kayang talunin si Aling Bebeth. Unti-unting bumabalik ang paningin niya pero malabo pa rin. Huminga siya ng malalim, tumayo ng dahan-dahan at binitiwan ng bote ng itim na likido. Bebeth, tinanggal ko na ang sumpa. Hindi ko na sila gagalawin pa. Pinulot niya ang piraso ng tela na kanyang ginamit sa ritual at ibinigay ito kay Aling Bebeth. Yung sugat ko sa paa, hanggang ngayon pinagdurusahan ko pa rin. Pero wag ang paningin ko, nakikiusap ako. Magkaroon tayo ng kasunduan. Lalayuan mo na ang pamilyang ito dahil kung may mangyari sa kanila, ang sumpang yan ay babalik sa'yo lahat. Hindi kita uurungan. Nangangako akong hindi na ako manggagambala ng sinuman. Sige, umalis ka na. Tahimik na tumalikod si Lisa. Dahan-dahang naglakad palayo. Lumapit sina June at Susan kay Aling Bebeth. Kapwa nangingilid ang luha sa mata. Aling Bebeth, salamat po talaga. Kung wala kayo, hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin, lalo na kay Jero. Paano po namin kayo mapapasalamatan? Utang namin sa inyo ang buhay ng pamilya namin. Hindi nyo kailangan magpasalamat. Ginawa ko lang ang tama. Pero kailangan nyong tandaan, ang pinakamalaking proteksyon ay nagmumula sa inyong pananalig sa Diyos at sa pagmamahalan nyo bilang pamilya. Ang mga tulad ni Lisa ay palaging maghahanap ng kahinaan.
Huwag kayong bibitaw sa paniniwala at pagkakaisa ninyo. Salamat po, Aling Bibeth. Matapos ang insidente, napagtanto ni na June at Susan ang halaga ng kanilang pamilya at ang dapat nilang gawin para mapanatili ang kapayapaan sa kanilang buhay. Nagdesisyon si Susan na magbitiw na sa kanyang trabaho bilang isang doktor. Napagtanto niya na mas gusto niyang tutukan ang kanyang pamilya. Samantala, itinuloy na ni June ang expansion ng kanilang negosyo. Nakapagpatayo ito ng bagong branch sa mismong bayan. Sa simula, mahirap ang naging adjustment. Ngunit sa pagsusumikap at pagtutulungan, unti-unting naging maayos ang takbo ng negosyo. Naging tanyag ang kanilang kapihan sa lugar dahil sa masarap na kape at sa maayos na serbisyo. Si Aling Bibeth, sa kabila ng kanyang edad, ay nanatiling bahagi ng kanilang buhay. Inalagaan ito ng buong pagmamahal si Jero. Makalipas ang ilang taon, ang kanilang kapihan ay lumago ng husto. Nakapagpatayo sila ng iba't ibang branch sa iba't ibang lugar at nagkaroon na rin sila ng loyal customers na patuloy na sumusuporta sa kanilang produkto. Hindi ko akalain na darating tayo sa ganito. Minsan iniisip ko kung anong mangyayari kung hindi tayo tumigil at nag-focus dito. Ang mahalaga, pinili natin magpakatatag. Hindi tayo bumitaw kahit na ilang beses tayong nasubok. Sa tagumpay ng negosyo, mas nagkaroon sila ng oras sa isa't isa. Madalas silang magkasamang magplano ng mga proyekto at magbakasyon kasama si Jero. Ang dati nilang simpleng pangarap ay naging realidad dahil sa kanilang determinasyon at pagkakaisa bilang pamilya. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.